Good afternoon. Actually, good morning sa inyong lahat po. Sa mga kapatiran, sa mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng Living by Faith. Tayo ngayon ay nasa aklat ng Filipos. So kung sino po sa inyo ang may dala ngayon ng Bible dyan, buksan nyo na po ito sa aklat ng Filipos. Philippians, kumbaga sa English. So bago po ang lahat, tayo ay muli ay idulog natin sa Diyos ang ating mga gagawing ito, kung anong aral ang maituturo sa atin ngayon ng Panginoon. So Filipos chapter 1, let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos, Ama sa langit, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at salamat po Ama sa iyong kagandahang loob sa oras na ito na kami bibigyan niyo po ng mensahe nagmumula sa Philippians. Turuan niyo po kami at dinadalangin ko Lord na lahat ng naabot ng mensaheng ito, salamat po sa iyong habag na kahabagan niyo po ang bawat isa na maunawaan ang salitang ito. Alam namin na ikaw ang nagbibigay ng kaunawaan at ayon sa iyong habag at awa sa aming lahat. Salamat po sa pagbigay ng kaunawaan sa mga pandinig na maintindihan ang lahat ng mensahe mong ito. Kaya aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So Filipos chapter 1. Basahin po natin sa panimula. Ito ay sulat pa rin po ito ni Apostol Pablo. Sabi dito, ang sulat ni Pablo sa mga taga Filipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. Ang Filipos ay isang lungsod sa Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Nakabilanggo si Pablo nang isulat niya ito. Naliligalig siya dahil may mga manggagawang Kristiyano na sumasalungat sa kanya at dahil na rin sa maling aral na nakapasok sa iglesia sa Filipos. Ngunit mababaka sa sulat na ito ang isang kagalakan at lakas ng loob na taglay ni Pablo at dahil sa kanyang matibay na pananalig kay Hesus Kristo. Ayan. Ito po ang doon na binanggit nga dito na ito yung unang sabi dyan, unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. At doon may mga manggagawang Kristiyano mismo ang sumasalangat kay Pablo, pero hindi dito si Pablo na apektuhan, bagkus ay siya po ay nagpakatatag sa kanyang pananampalataya. Sabi diyan na natili siya, kumbaga naging matatag dahil sa kanyang matibay na pananalig sa Panginoong Hesus Kristo. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Filipos dahil sa tulong na ipinadala nila sa kanya. Sa pamamagitan ng sulat na ito, sinikap niyang palakasin ang kanilang loob upang huwag silang mabahala tungkol sa kanyang kalagayan at sa kanilang mga sariling suliranin. Sila ay pinayuhan niya na maging magpakumbaba na gaya ni Jesus at huwag padala sa pagmamataas at mga sariling hangarin at makasariling hangarin. Ipinagugunita niya na ang buhay na tinatamasa nila kay Kristo ay kaloob ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga alituntunin ng kautosang Hudyo. Binigyan niya ng diin ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga nagpapasakop kay Kristo. Sa sulat na ito, binigyan diin ng kagalakan, kapanatagan, pagkakaisa, pagpapatuloy sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binanggit din dito ni Pablo ang kanyang marubdob na pagmamahal sa mga kapatiran sa Filipos. So, iyan po yung pinakasummary ng aklat na ito. At ngayon, tingnan natin itong verse 1, chapter 1 verse 1, pakinggan po natin. Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa mga taga Filipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at tagapaglingkod.
Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama ng Panginoong Heso Kristo. Ito po ay tungkol sa verse 3 naman, ang pananalig ni Pablo para sa mga taga-Filipos. Ano? Sabi dito, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing inaalala ko kayo. Tara natin ang Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing inaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap na gandang balita tungkol kay Hesus Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. So natutuwa po dito si Pablo nang nalalaman niya yung mga taga-Filipos na talagang nangangaral after natanggapin nila ang patungkol sa kagandang loob ng Panginoong Hesus Kristo. Verse 6, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw na si Kristo sa araw ni Hesus Kristo. So binabanggit po dito ni Pablo kasi nga itong nagagalak daw siya, sabi diyan, dahil sa pakikipag-isa ng mga taga-Filipos sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya sinabi niya dito, verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. So yung pinasimulan ng mga pangangaral, magagandang bagay, kung ibig sabihin pinapaunawa ni Pablo na iyon ay consistent, magiging tuloy-tuloy hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagahan ko ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala sa Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtanggol at nagpalaganap ng magandang balita, at kahit ngayon ako'y nakabilanggo. Saksi ko ang Diyos na ang pananabi ko sa inyong lahat ay gaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesus Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikinararangal at ikakadakila ng Diyos. So, sinasabi po dito ni Pablo, napakalinaw ni Apostol Pablo, na ipinagpipray niya po itong mga believers na nangangaral ng salita ng Diyos. At sabi niya dyan, dinadalangin niyang patuloy managana, sumagana ng masangkapan, ibig sabihin madagdagan, masangkapan ng malinaw na kaalaman, wisdom, madagdagan ang kaunawaan at ang karunungan ng mga nangangaral na ito upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, para maintindihan ng tao ano ba talaga ang mabuti sa lahat. Kaya ito po ang pinapaano dito, na kailangan ang tao mabuksan sa kaisipan ng patungkol sa salita ng Diyos, kasi not unless na hindi niya ito naintindihan, talagang mahihirapan siya. So ito kaya sabi ni Pablo, idinadalangin ko sila, yung mga nangangaral, na madagdagan ang kaunawaan at kaalaman na galing sa Diyos. Sabi diyan, sa gayon sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikararangal at kidadakila ng Diyos. Talagang inahanap po sa atin dito ng Diyos ay perfect, pinapakita dito na talagang ayusin natin, sabi diyan, na madatnan kayo ng malinis, walang kapintasan. At yun ay kapag tayo po ay nagiging marunong at alam natin talagang salita ng Diyos, ano ang meaning ng kahulugan ng mga salita ng Diyos, talaga pong matututo tayong sundin ang kalooban ng Diyos. At that's from the wisdom. Yan na nga, karunungan, pananampalataya, di ba? So ayan, verse 12, si Kristo ang buhay. Alam natin yan, ang Panginoong Hesus ang ating buhay. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng magandang balita, ikakalaganap ng magandang balita.
Okay, ulitin ko po, verse 13. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at iba pang naririto na ako'y nabibilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. So yun po ang nabalita, na dahil sa pagsunod niya kay Kristo, siya po ay ikinulong. Ayan, sinabi dito ni Pablo, nababalita. Kumbaga nabantog na si Pablo ay nakulong dahil sa pagsunod niya kay Hesukristo. At ang karamihan mga kapatid ay lalong tumibay ang kanilang pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, ipinangaral ang salita ng Diyos. Ipinangaral, So yun, talagang dahil doon sa buhay ni Pablo, maraming nakatuklas sa talagang kung gaano kumikilos ang Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Verse 15. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit meron din namang nangangaral na mga may tapat na hangarin. So meron makaka-encounter tayo minsan talaga mga nangangaral pero sariling motibo ang kanilang ang gusto nila, kaya makita po natin kung paano sila patungkol sa salapi o anumang kapakinabangan nila, yung mga pagmamanipulate ng preaching, So ito, meron talaga nabanggit dito, totoong may mga nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit. Inggit, ibig sabihin, yung kaibigan, yung kumpare, nagpastor, yung kakilala, kumare, nagpastor sa church, kaya sila din ay may pagpapastor din. So baga may pagkainggit, pagkainggit. At sabi dyan, at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit, mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. So, kita niyo po, hangarin. Talagang we know, we do this for the Lord. Kaya kahit walang mga sahod, nagsasakripisyo tayo para lang maipangaral ang salita ng Diyos. Dahil ito ang bilin sa atin ng Panginoon na madatnan tayong malinis at ang lahat ay tumanggap sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Sabi diyan, si Kristo, ngunit mayroon din namang nangangaral na tapat ang hangarin. Si Kristo ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Sabi diyan, upang ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Yan yung mga purpose ng mga taong naiinggit kay Pablo. Talagang gusto nila makita si Pablong nahihirapan, kaya nga maraming mga nakita natin na may mga nagpabulaan ng mga kasinungalingan laban kay Pablo para lamang po siya makulong. So yan yung mga nangangaral na naiinggit kay Pablo, na nagsasabing sa Apostol Pablo ay hindi daw tunay na apostol, kundi ang tunay na apostol daw sila, yung mga nangangaral, yung mga bulaang, mga tagapagturo na nakapasok doon, na nanggugulo sa isipan ng mga mananampalataya. Kaya iyan, sabi diyan, ang iba naman, pero may iba naman nangangaral, sabi ni Pablo dito. Ngunit ang iba ay nangangaral din naman ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masasamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Yun nga po nabanggit ko po kanina, na magandang purpose nila. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay maipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Kasi ang importante kay Pablo, ma-share ang word of God. Kung ang puso nila ng mga nangangaral ay hindi tunay, pero dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos, ang taong nakikinig at sinasabuhay ito, nagkakaroon ito ng kapangyarihan. Yun po ang pinapakita dito sa atin, na minsan may mga nangangaral na hindi tapat at mali ang kanilang motibo, pero dahil ang word of God ay makapangyarihan, ito pag tinanggap ito ng tao sa puso ang pagtanggap, ayan po, talagang tumitimo at nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya sinabi dito ni Pablo sinabi po niya dito na ikinagagalak na ni Kristo na maipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. So ayan.
Saglit lang po at i-on ko lang ang aircon ng sasakyan. Super hot at kasi sa bahay andoon may nagtatrabaho kaya maingay. So dito po ako ngayon pumunta sa park at grabe naman po ang init dito. So pagtyagaan nyo na po muna saglit lamang. Ayan. Okay. So dito po ang sunod. Sabi dito, ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Kristo Jesus. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang ko maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Ayan, sabi po dyan, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. So naintindihan ito natin. Alam niyo po, ang buhay ni Pablo talaga ay talagang kumbaga nakatuon na lang siya sa Panginoon. Yun na yun. Kumbaga na yung doon na siya nakafocus. Buhay o patay ay maglilingkod sa Diyos. At ang kahalagan, sabi diyan, para sa Kanya, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay kapakinabangan, ay pakinabang. Kasi nga doon after death, yun na yung bubuhayan muli ang mga patay. At doon malinaw sa binabasa natin, talagang yung sumusunod sa kalooban ng Diyos makakapasok sa buhay na walang hanggan. At ito po yung pag-asa ni Pablo, ni Apostol Pablo. So naintindihan natin how strong si Pablo sa kanyang pananampalataya, kasi talagang naranas niya po dito ang Panginoon. Nung tinawag siya ng Panginoon, talagang nakita natin na talagang kung paano siya kinahabagan. So verse 22, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabangan sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito, dahil dito natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. So ito po yung ni Pablo, dahil sabi niya kung ako siya'y tatanungin, mas pipiliin niya ng pumanaw, kasi doon nga panatag na, payapa na siya at maghihintay na lamang ng muling pagbuhay ng mga patay. Pero sabi niya, alang-alang sa inyo, ibig sabihin, sa mga mananampalataya sa atin ay sulat ang aklat na ito. Yung concern ni Pablo ay sa kapwa, na talaga makapanatiling na may pananampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus, o sa huling buhay ng tao ay makapanatili ang kanilang katapatan sa Diyos. Kaya ito ang sabi niya, ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito, manatili sa buhay na ito, dahil dito natitiyak kong ako'y mabubuhay pa nang makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng kagalakan ng inyong pananalig sa Panginoon. Dahil para maalalayan niya lagi ang mga believers, lagi niya itong nire-remind lagi ni Pablo patungkol sa aral patungkol sa Panginoong Heso Kristo. At yan, sabi pa po dito, kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. So yun po ang bilin. Pagsikapan, may gagawin tayo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Kahit kailangan talaga lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos para alam natin kung ano ang nararapat ayon sa salita ng Diyos, kung paano tayo mamuhay. Sa gayon,
makabalik man ako sa inyong piling o hindi, nakakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sa sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong kaaway. Huwag kayong matakot. Sabi dito, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ay ililigtas ng Diyos. Amen. 29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang mga manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Yung may mga sacrifices po talaga tayo, yan. At sabi pa dito, ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglaban sa pakipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang sa ngayon. Purihin po ang Diyos. So dito po sa Philippians 1 na yan, pinapakita dito ni Pablo na pinagtatanggol niya ang pananampalataya niya patungkol dito sa Panginoong Hesus, dahil nga may mga nakapasok na siya ay pinabubulaanan, may kumakalaban sa kanya, nagkukontra kumbaga. Kaya dyan pinaninindigan ni Pablo, pinapaunawa niya kung ano ang kanyang hangarin, at nakita po natin kung paano ang pagpapahalaga dito ni Apostol Pablo sa kapwa iniisip, kumbaga kinalimutan niya ang kanyang sarili, makaturo, makapangaral lang siya sa mga tao, dahil alam ni Pablo na kapag ang tao hindi po napangaralan at napaalalanan talaga, ito ay mapapahamak. So ayan po ang Philippians, ang sabi ni Pablo, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. May ang tinanggap natin na magandang balita, ito'y panghawakan po natin. So purihin po ang Diyos. So sa inyo pong lahat diyan sa continuous po kayo magbasa. Lagi po namin yan nire-remind sa inyong lahat. Talagang kapakinabangan po natin ang patuloy ng pagbabasa ng salita ng Diyos, at kayong mga nagbabasa ko tuloy-tuloy, alam ninyo sa inyong sarili kung ang dulot na bunga nito sa ating buhay. Kaya talagang patuloy tayong nananalig at nagtitiwala sa Diyos. Yan po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Let's pray. Hallelujah. Lord, Father God, thank you so much, so God, sa lahat ng iyong kadakilan, katapatan. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa bawat sa amin na patuloy alalayan ng iyong banal na Espiritu sa tuwing nag-aaral kami at mga taong dumadalo. Pagpalain niyo po ang kanilang karunungan, kaisipan, ugad, at mga bigyan niyo po ng iwayang pananampalataya upang matugon, Panginoon, ang kanilang mga dalangin. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging malinis sa iyong harapan. We praise you, Lord. Thank you, Father, ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Salamat po. Hanggang sa Sunday uli, at magbasa po kayo ng salita ng Diyos. Amen.